hindi pa naman masyadong luma ang ating motor kagaya ng ibang mga XRM na matagal na talaga, inabot na ng mga ilang taon. Pero parang lumang luma na oh. Walang washing. Pero nakakabilib pa rin talaga ang XRM 125. Kahit na tumagal ang mga taon, alam nyo ba kung bakit nakakabilib pa rin ang XRM 125? Tara, pag-usapan natin. Good day guys, Nel Ride Moto here. For today's video nga pala ay pag-uusapan natin kung bakit talagang nakakabilib pa rin ang ating XRM 125. Kagaya ng binanggit natin kanina, yung ibang mga XRM 125 inaabot na sa kanila ng mga ilang taon, pero still good pa rin ang condition ng kanilang mga makina at hanggang ngayon ay napakaganda pa rin ng performance. Kahit na tumandaman yung mga kulay, tumandaman yung mga ibang parts dito sa XRM 125, pero yung makina ng XRM, maganda pa rin yung performance ng makina ng XRM 125. Ito yung pinakauna sa 5 bagay na nakakabilib dito sa ating XRM 125. Yung pagdating sa gas consumption, marami namang mga motor ang matitipid din sa gasolina, pero isa ang XRM 125 sa talaga namang masasabi mong napakatipid pagdating sa gas consumption. Kasi yung 1 liter niya halos ilang kilometro na yung inaabot eh. Kaya siguro yung full tank nito na hindi naman ganun kamahal talaga, kasi pagdating sa tangke nasa 3.9 liters lang eh. Magkano lang yun per liter, di ba? Kung yung per liter sa inyo ay nasa 70 plus lang or nasa 80 plus, eh magkano lang yung 3.9 liters, di ba? Tapos hindi naman yan basta-basta nauubos eh. Lalo na kung yung pinagagamitan mo ay hindi naman ganun kalayo talaga. At kahit na malayo, medyo malayo na yung maaabot mo sa 3 litro. Ganun katipid ang XRM 125. Noong trinay ko dati ang full tank nito galing dito sa city papuntang Balod, siguro nasa 60 plus kilometers lang naman. Pero yung pinagas ko na full tank, halos balikan, nakabawas lang ako ng 3 bars eh. Ganun katipid yung XRM 125. Kaya kapag may biyahe tayo, yung mga long rides na ginagamit natin itong XRM 125, solid, napakatipid eh. Yung pangalawa na nakakabilib dito sa ating XRM 125 ay yung kanyang tibay, diba? Yung XRM 125 matagal nang ginagamit dito sa Pilipinas at subok na siya sa tibay. Pagdating sa mga iba't ibang klase ng daanan, mapa rough road, mapa baha, mga matatarik na lugar, di ba? Yung mga kaibigan nating naka XRM din eh, yung mga lugar nila kagaya dyan sa Manila, yung part na may mga sinasabi silang lugar, ewan ko kung saan yun eh, hindi ko kabisado dyan eh. Pero ayon sa kanila na ang XRM 125 na kanilang ginagamit kahit na mga matatarik at mga hindi maganda yung daanan ay sulit talaga sa tibay. Ang tibay ng makina ng XRM 125 eh, kasi isipin mo yun, siguro mga 20 years na nag-i-exist ang XRM 125 dito sa Pilipinas. Simula nang ginawa yung XRM 125, yung iba na meron pang mga 110cc, hanggang ngayon yung kanilang mga XRM eh, nandiyan pa rin, di ba? Buhay na buhay pa rin, tapos maganda pa rin yung performance, tumatakbo pa rin. Ganyan katibay yung makina ng XRM 125. Ayon sa iba na yung XRM 125 daw ngayon ay medyo mahina na compare sa dati. Compare sa carb, yung mga FI daw ngayon ay mahina na compare doon. So siguro ayon nga sa sinasabi natin dati, baka depende sa paggamit. At yung pangalawa, minsan may mga pagkakataon talaga na yung ibang motor na ginagamit mo ayon sa kanila ay kung sa 10 na motor, baka may isa dyan na mayroong depekto. Pero hindi naman lahat, hindi naman talaga ganun eh. Kasi yung mga nagsasabi na mahina yung XRM 125 FI ngayon, halos bibihira lang din kumpara sa nagsasabi na yung XRM 125 ngayon ay talagang maganda rin eh.
Pagdating sa mga suspensions, pagdating sa mga parts dito sa XRM 125, masasabi rin nating matibay rin naman talaga. At ito yung pangatlo sa nakakabilib sa XRM 125. May mga piyesa ang XRM 125 na minsan talagang kailangan talagang palitan. Kagaya ng dito sa mga suspension, di ba? Yung mga oil seal, gano'n, dito sa front shock. Kahit na yung mga ibang parts dito sa XRM 125, kahit na pagdating sa mga makina, madali lang din makakabili online di ba? Tapos hindi ganun kamahal yung presyo. So yung nakakabilib dito, kasi kahit nasaan makakabili ka ng pyesa ng XRM 125. Sa tagal na ginagamit ang XRM 125, siguro nakapag-stock na rin yung mga tindahan ng mga maraming pyesa para dito. Kaya naman hindi tayo mahihirapang bumili ng pyesa. Yun yung pangatlong nakakabilib dito, kasi kahit sa online makakapag-order tayo ng pyesa para dito sa ating XRM 125. At syempre dapat na alam din muna natin, binabasa din muna natin yung reviews para naman hindi tayo ma-scam at hindi maka-order ng fake. Ngayon lang naman ulit ako nakapasyal dito. Yung pang-apat pala na pag-uusapan natin dito guys, kasi dito sa ating XRM 125 napakadali niyang i-modify, di ba? Yung mga parts niya, yung mga design niya, ang dami mong pwedeng gawin Kung ganitong naka-motard tayo, pwede siyang gawing DS or DSX, di ba? Palitan ng mga rims. Kagaya din sa DSX, pwede namang palitan na gawing motard. Tapos yung mga parts niya, maraming nabibili online para pamdagdag forma. Napakadali lang i-modify ng XRM Marami tayong mga nakikita na pinopost nila sa Facebook, sa TikTok, kung anong ginawa nila sa kanilang XRM 125. Iba-iba yung paraan na ginawa nila para ma-modify yung kanilang XRM 125. Yung iba nililitan nila ng gulong, tapos may mga dinadagdag silang mga pyesa para mapaganda lalo ang forma ng XRM 125. Dito sa atin wala naman tayong ibang in-upgrade talaga dito. Maliban lang sa ating headlight, pinalitan natin yung stock. Tapos naglagay din ako dito ng, ewan ko ang tawag dito. Maganda rin kasi kung may ganito kasi kapag ka meron kang karga, hindi basta-basta nagagasgas yung dito. May mga iba't ibang design ng XRM na nakikita tayo na ginagawa nila, binibuild nila. Ang ganda rin di ba? Ganun kadaling i-modify yung XRM. Yung iba ginagawa na parang pang trail, di ba? Ang tataas na ng ibang mga XRM kung makikita mo. At yung talaga namang mapapabilib ka sa XRM 125 ay pagdating sa kanyang presyo. Hindi siya ganun kamahal talaga. Abot kaya lang Kahit na estudyante ka, delivery rider, at kahit na ano pa yung trabaho mo, kayang-kaya mong kumuha ng XRM 125. Kasi sa presyo napakamura lang. Pero hindi naman ganun talaga kamura kagaya ng ibang motor, di ba? Kasi yung presyo ng XRM 125, itong sa atin noong kinuha natin ito dito sa Masbate, mahal dito nasa 80,000. Samantalang dun sa iba nasa 70,000 plus lang. Pero sabi nila depende daw yun sa klase ng XRM 125. Kasi kapag ang iyong kukunin ay ang motard, medyo mahal daw. Ganun ba? Tapos yung DS or yung DSX medyo mura compare dito. So ngayon sabi nila, kaya nung kinumpare ko yung presyo ng DSX at itong motor, halos hindi naman nagkakalayo Dito yan sa amin guys, dito sa Masbate City. Pero ewan ko lang sa ibang lugar, baka medyo mura. Lalo na yan banda sa parte ng Manila, di ba? Medyo mura siguro dyan yung XRM Sa inyo ba guys, nasa magkano ba yung XRM motard? Yung DSX tapos yung DS, nasa magkano ba dyan sa inyo? At ang
XRM 125, hindi naman siya kasing bilis kagaya ng ibang mga motorsiklo na mga higher cc or kahit na yung ibang motor na 150cc. Hindi siya ganun kabilis, pero hindi siya ganun kabagal. Diba? Yung XRM 125 hindi naman ganun talaga kabagal yung takbo niya sakto lang sa takbong kailangan mo, yung hindi ka naman nagkakarera, yung pangbiyahe lang araw-araw. Kaya bagay na bagay rin yung XRM 125 sa mga delivery rider Ayon sa iba maganda daw yung mga scooters na gamitin niya sa pang-deliver. Pero may mga nagsasabi rin naman na okay rin naman gamitin itong XRM 125 sa mga pang-deliver. Kung gas consumption yung pag-uusapan sulit ka naman dito sa XRM 125. So ayun guys, ang ating napag-usapan ngayon sa ating maikling video. Maraming salamat sa inyong panonood. At kagaya ng ating napag-usapan, ang mga bagay na nakakabilib sa XRM 125, yung una ay yung gas consumption, sa tipid sa gasolina. Ganun yung pinaka the best lalo na sa mahal ng gasolina. The best yung napakatipid gamitin. Kahit malayo yung biyahe mo, yung makakasave ka ng malaki, di ba? Solid yun. Yung XRM 125 ay alam nating matibay talaga. Kahit na ilang taon na yung lumipas, matibay talaga yung XRM 125. At saka isa pa sa nakakabilib talaga yung pyesa nito. Hindi naman ganun kamahal talaga. At saka napakadali mong hanapin yung mga pyesa. Gusto mong i-modify ang daming mabibilhan ng pyesa. Hindi ka mahihirapang hanapan ng pyesa to. At ang XRM 125 pagdating sa presyo, abot kaya. Hindi kaya iwan ng XRM 125. At ayun lang muna guys ang ating video para ngayon. Ride safe always. Maraming salamat sa inyong panonood. At this is Nel Ride Moto. Thank you.